Good evening po sa inyong lahat. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa mga batang naririto ngayon. Alam ho ninyo, kung tayo ay barko, lumubog na po tayo. Dahil nandito lahat ng nakaupo, at ng panghating-hati ho tayo. Dahil nga nagpapatuloy ang ating Mayflower offering sa pamumuno po ng ating mga katikista, kasama ang mga kabataan ng ating parokya. Palakpakan po natin ang ating mga bata na patuloy na nag-aalay ng kanilang oras at lakas. Kasama si Maria. Alam nyo, salamat mga bata. Hindi ko kayang kumanta mag-isa ng papuri kung wala kayo. Kaya salamat sa pagkanta ninyo. Kaya mahalaga ho, nakita naman natin, kabisado ng mga bata ang kanta. Kaya walang masasayang sa pagbibigay natin ng pag-aalaga sa kanila. Tamang-tama ho yan. Sa araw na ito, ika-7 linggo, sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, 3 mahalagang okasyon na nabanggit na po kanina ni Ate Michelle, ang ating ipinagdiriwang ngayong linggo. Una, ay ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Kristo sa langit. The solemnity of the ascension of our Lord. Mga kapatid, kung babalikan natin ang mga naging ebanghelyo sa mga nagdaang linggo, eto na yung sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, kaunting panahon nyo na lamang ako makakasama. Sapagkat ako'y aalis at babalik na ako sa aking Ama. Kaya nga, sinabi ni Kristo minsan pa sa kanyang mga alagad, hindi dito sa sanlibutan na ito ang aking kaharian. Naalala po ninyo? Hindi dito ang aking kaharian. Dahil isang araw at ito na po yung araw na iyon. Ako ay aalis at ang Ama at ako ay muling magsasama. Ng mga lolo at lola ninyo, lalo na kapag matigas na ang ulo natin. Anong sabi nila? Bahala ka, matanda na ako. Malapit na akong mawala. Sinasabi nila yan. At mga bata, hindi sila sinungaling. Totoo yun. Isang araw, kahit umiyak ka ng malakas, pag natapos na sila, wala na sila. Kaya ano ang sabi ni Kristo? Habang nandito pa tayo, gawin natin kung ano ang mabuti at tama. Ito ang mahalagang alalahanin, paniwalaan natin ngayon. Na meron pang higit na dakila, meron pang mas higit na masaya, meron pang mas higit na maganda kaysa anumang bagay na binibigay at ginagawa ng mundong ito sa iyo ngayon. Kaya mga kapatid, walang dahilan na mag-away-away tayo, na magsakitan tayo sa mga bagay na pwede ring mawala, matapos sa mga bagay na hindi mo rin madadala pag namatay ka na. Meron pong isang napakagandang kwento. Mga bata, narinig na ba si Alexander the Great? Isang dakilang hari. Alam niyo, meron siyang 3 huling habilin kapag siya ay namatay. Ano yung 3 huling habilin ni Alexander the Great? Una, sabi niya, kapag ako ay namatay, ang magdadala ng mga ataol ko ay ang magagaling kong mga doktor. Bakit? Para ipaalala sa kanila, wala rin kayong nagawa. Pangalawa, pag ako ay ipinosisyon habang idinadaan ng aking ataol, sabi ni Alexander the Great, isabog ninyo sa daan ang aking mga alahas, ang aking mga pera, ang aking mga kayamanan. Bakit? Paalala na wala akong madadala ni isa man. At panghuli, ito nakakatakot. Hindi ko alam kung nakakita na kayo nito. Sabi niya, pag ako namatay,
Sa aking ataol, gusto ko nakalaylay ang aking dalawang kamay. Diyos ko, ano kayang gagawin ninyo? Pagpunta ninyo sa burol, nakalabas yung dalawang kamay ng patay. Baka hindi na kayo pumasok. Bakit? Para ipaalala, dumating ako sa mundong walang dala at aalis din akong walang dala. Kaya naman kung paano patuloy na matapang, matapat, na nagpapahayag ng mabuting balita ang mga alagad ni Kristo. Sa una at ikalawang pagbasa natin, narinig natin, ipinagpatuloy ng mga alagad ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ginawa nila ang misyon ni Kristo. Mga bata, anong ginawa ng mga alagad nung si Kristo ay bumalik na sa langit? Nagturo pa rin sila, nagpagaling ng may sakit, nagpakain sa mga nagugutom. Ganon din tayo. Nung bininyagan tayo, tinanggap natin ang misyon ni Kristo, ang magpahayag ng mabuting balita. At pag sinabing magpahayag, hindi lang sa salita, higit sa lahat sa ating ginagawa. Kaya, sa araw na ito, pangalawang okasyon, ipinagdiriwang natin ang ika-58 taong pandaigdigang araw ng komunikasyon. World Communication Sunday. Sabi ng ating Ebanghelyo, humayo kayo at ipahayag ninyo sa lahat ng panig ng mundo ang mabuting balita. Ibig sabihin, kahit saan, kahit kailan, huwag kang sinungaling. Sino ang saksi ni Kristo? Ang mga nagsasabi ng totoo. Ang mga gumagawa ng mabuti at tama. Ito ang tunay na saksi ng mabuting balita. Hindi masusukat sa malalim mong salita, sa matapang mong pagsasalita, ang pagiging tapat na alagad, kundi nasa iyong mabuting ginagawa. Kaya ang pangatlong okasyon, ngayong linggong ito, isang tao na maglalarawan ng salitang pagsaksi ang ating pinasasalamatan at pinagdiriwang. Mga bata, mga kapatid, binabati natin ngayon ang ating mga nanay sa kanilang araw. Happy Mother's Day. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Pag sinabi nating sumaksi, ito yung mga nanay natin. Sila ang saksi ng salitang sakripisyo. Sila ang saksi ng salitang pagmamahal. Ipinahayag nila hindi lamang sa salita, kundi sa kanilang gawa ang kanilang pagmamahal. Kaya naman sa araw na ito, pinasasalamatan natin sila at pinagdarasal na sana sa abot ng ating makakaya, masuklian natin ang katapangan, ang kabutihan ng kanilang pagsaksi. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, mga bata, sa araw na ito, huwag nating kalimutan ang isa sa mga habilin, paalala ng ating mga magulang. Magpapakabait ka. Dahil bawal sa langit ang hindi mabait. Totoo yun. Walang lugar sa langit ang taong nabubuhay sa inggit, sa galit, at sa kasalanan. Pero may pag-asa. Kaya meron tayong ascension. Pinapaalala ni Kristo na lahat ng ginagawa mong mabuti at tama ngayon, hindi masasayang. Isang araw, susuklian ng Diyos yan sa pagpapatuloy niya sa iyo sa inihahanda niyang kalangitan. Amen.